Hindi pa nakaka-recover ang mga Pilipino sa mga magnanakaw na korap sa gobyerno. Hindi pa nakaka-recover ang mga Pilipino sa mga nawawalang pera sa mga trusted nilang bangko, sa mga kaliwat kanang scam. Hindi pa nakaka-recover ang mga Pilipino sa bagyong Opong. Sa pananalasa nito, eto meron na naman tayong bagong dibdibin. 6.9 magnitude earthquake tumama sa Cebu at ang mga bilang ng namatay, mahigit 50 sa sobrang lakas ng lindol. Lagi ko sinasabi sa inyo, yes, nakaka-entertain naman na laging nakakatawa yung mga pinapanood natin dito sa TikTok. Anong trending, sayaw-sayaw lang, di ba? Mga in na mga pwedeng i-check out sa TikTok shop, di ba? Masaya naman talaga. Pero kailangan po natin imulat ang mga mata natin sa kung ano talaga ang nangyayari sa mundo ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas. Pero sa panahon ngayon, kaliwat kanan na po, buong mundo na. Puro trahedya, kailangan po nating imulat ang mga mata natin. Mga bata at matatanda nawawala ng buhay dahil sa mga gera, mga mass killing sa US, pagsulong ng digital ID sa UK, no, sa Australia at marami pang ibang mga bansa, mga Kristiyano na tinatanggalan ng buhay, shutdown ng ilang gobyerno. At marami pang hindi ko alam na baka kayo yung may alam. Tulungan nyo yung mga taong nanonood ng video nito. I-comment nyo sa comment section yung feeling nyo kailangang malaman ng mga tao ngayon. Alam nyo ba, bukod sa mga kalamidad na nararanasan ngayon sa buong mundo, ano pa yung dapat natin problemahin? Ang mga puso ng mga tao filled with hatred na sa panahon ngayon. Parang ang bilis-bilis na nating magalit. Kahit dito sa social media, puro away, pataasan ng pride. Alam nyo, hindi porket hindi pa sa inyo nangyayari yung kalamidad, hindi porket yung gobyerno natin hindi pa nag-shutdown, hindi porket hindi pa dito nangyayari yung mga mass killings, hindi natin mararanasan. Habang pasama ng pasama ang intensyon ng tao sa kapwa niya, mas lalala ang lahat. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan tayo mabubuhay, pero ang iniisip ko na lang, kung bukas man kunin ako, ang gusto ko lang i-make sure is embraced ako by God. Ako, ang family ko, embraced niya ako, ano man ang mangyari sa akin. Hindi ko naman pwedeng pigilan yung mga sakuna, ang mga problema ng lahat, diba? Pero meron ako i-share sa inyo, baka lang makatulong. Alam nyo guys, sa palibot ng bahay ko, meron ako mga ganito. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are safe. Meron akong ganito. And my people shall dwell in peaceful habitation and in sure dwellings and in quiet resting places. Meron akong ganito. Because you have made the Lord who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Hindi lang puso ko ang pinupuno ko. Hindi lang pamilya ko ang pinagpipray ko. Pati tahanan ko pinagpipray ko. And I'm not saying na yung bahay ko magiging safe from storm.